Posible nga bang mas maraming Pinoy ang yumaman sa pamamagitan ng XRP kumpara kay Bitcoin? Isa po itong kontrobersyal na pahayag na kamakailan lamang ay lumutang mula sa isang kilalang personalidad sa XRP community. Ayon po sa kanya ay mas maraming tao raw ang magiging milyonaryo kapag umabot sa XRP sa presyong $1,000 kaysa kung umabot si Bitcoin sa $1 million na presyo. Sa unang tingin ay parang imposible ito, pero may logic at matinding pananaliksik o research ang nasa likod ng pahayag na ito. Kaya sa video na ito ay bubusisiin natin ang mga prediction, ang mga dahilan kung bakit may naniniwala pa ring sisipa ng todo si XRP at kung bakit nananatili po siyang underdog kahit na matagal na po siya sa industriya. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung sino ang nagsabi na mas maraming yayaman kay XRP kaysa kay Bitcoin. Ang nagsimula ng usapan ay si Zena. Isa po siyang kilalang XRP supporter na matagal nang nagpapahayag ng kanyang matinding tiwala kay XRP. Sa kanyang post ay sinabi po niya kung si Bitcoin ay kayang umabot sa $1 million, posible rin kay XRP na abutin ang presyong $1,000. Pero ang mas matinding punto po niya rito ay ito. Mas maraming tao raw ang yayaman kapag umabot sa XRP sa $1,000 kumpara sa mga yayaman kung umabot si Bitcoin sa $1 million. Ayon po kay Zena, ito raw ay dahil mas accessible itong si XRP para sa mga ordinaryong tao. Mas marami ang may kakayahan na bumili ng XRP ngayon at kung sakaling tumaas man siya ng sobra, mas malaki ang return para sa mga small investors. Ngayon ay bakit raw mas mataas ang potensyal na return kay XRP kumpara kay Bitcoin? Kung titignan po natin ang kasalukuyang presyo ni Bitcoin ay kailangang tumaas siya ng humigit kumulang 768% para marating ang $1 million na presyo. Pero sa XRP, mula po sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon na nasa ay kailangan lamang po niyang mag-search ng 33,000% para marating ang presyong $1,000. Ayan, ibig sabihin ay mas malayo po ang tatahakin ni XRP, pero dahil dito ay mas mataas po ang potensyal na balik o return para sa mga maagang nag-invest. Kaya para po sa mga investors na may limitadong kapital, si XRP po ay nagiging mas kaakit-akit habang si Bitcoin po ay unti-unti nang naging asset ng mga mayayaman at mga institution at si XRP po ay nananatiling abot kamay ng karaniwang mga mamamayan. Ngayon ay posible ba talagang umabot itong si Bitcoin sa presyong $1 million? Ayan. Ayon po sa mga eksperto at si Madam Katie Wood ng CEO ng ARK Invest ay naniniwala na si Bitcoin ay aabot daw sa $1 million bago sumapit ang taong 2030. At ang dahilan ay ang patuloy na pagtaas ng institutional adoption nito. Ang mga malalaking kumpanya tulad po ni BlackRock ay nagsisimula na pong pumasok sa crypto space. Si Tamlin naman ng Fundstrat ay nagsasabing si Bitcoin ay aabot muna sa $150,000 at pagkatapos ay $500,000 sa loob lamang ng 5 taon. Ang pinakamalakas po na prediction ay galing kay Ginoong Michael Saylor ng MicroStrategy. Ayon po sa kanya ay kayang umabot si Bitcoin sa $13 million bago sumapit ang taong 2045. At hindi lamang po yan haka-haka. May datos po siya na nagpapakita na tuwing may Bitcoin halving ay tumataas ang demand.
Yan, sunod po nating katanungan ay may mga naniniwala rin bang kayang umabot si XRP sa presyong $1,000? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Kahit hindi po kasing dami ng sumusuporta kay Bitcoin, may mga eksperto ring nagsasabing posible itong mangyari. Noong pong April 2025 ay sinabi po ng COO ng CryptoGuard na si XRP ay posibleng umabot sa pagitan po ng presyong $100 at saka $1,000 sa susunod na dekada. Samantala, ayon po sa forecast ng mga analyst sa Changelly ay kaya ni XRP na umabot sa 1,020 pagsapit ng taong 2040. At kamakailan lamang po, noong July 2025 ay tinukoy ng mga founder ng ECA na malaki po ang tsansa ni XRP lalo na sa pag-usbong ng kanyang DeFi ecosystem. Ngayon ay paano naman po makakatulong ang XRP DeFi ecosystem sa kanyang paglago? Ang DeFi o Decentralized Finance ay isa po itong sektor kung saan maraming crypto ang umaangat ngayon. Kapag lumawak po ang paggamit kay XRP sa larangan ng DeFi, ay ibig sabihin nito ay mas maraming project, mas maraming gumagamit, at mas maraming demand. Ibig sabihin, sa halip na simple lang na remittance token sa XRP, ay magiging bahagi na po siya ng mas malaking ecosystem. Kapag nangyari ito, ay tataas po ang kanyang utility. At kapag tumaas ang utility, ay madalas kasunod niyan ay ang pagtaas ng presyo. Ngayon ay may problema ba sa market cap kung umabot nga si XRP sa presyong $1,000? Isa po ito sa mga pinakamalaking hamon. Kung umabot nga si XRP sa presyong $1,000 at ang kanyang supply ay manatili sa 59.3 billion tokens, ay ang kabuang market cap niya ay aabot po sa $59.3 trillion. Mas mataas pa ito kaysa sa kabuang halaga ng gold na nasa $22.4 trillion lamang. Ito ang dahilan kung bakit maraming nagsasabing imposibleng mangyari ito. Pero ayon po sa ilang taga-suporta ay posible pa rin ito kung babawasan ang circulating supply na XRP sa pamamagitan po ng burn mechanisms o kung magiging global currency sa XRP sa mga remittance, banks at saka iba pa. Bilang panghuling katanungan ay bakit marami pa rin ang duda kay XRP kahit matagal na siya sa industriya? Ito po ang tanong ng marami sa loob ng XRP community. Ayon po kay Ginong Anderson, isa po siyang XRP supporter, ay mayroong tinatawag na double standard. Kapag si Bitcoin ay nagsabing aabot ng $1 million, ay walang masyadong tumutuligsa. Pero kapag si XRP naman ay binanggit na pwedeng umabot sa $1,000, ay agad itong pinagtatawanan. Ito ay dahil sa nakaraan ni XRP. Matagal na po siyang nasangkot sa mga kaso laban sa SEC. Pero ngayong unti-unting nililinaw ang kanyang regulasyon ay maraming naniniwala na dapat na po siyang kilalanin muli bilang isang legit na digital asset na may malaking potensyal. At ayan, kung isa ka pong Pinoy crypto enthusiast na may maliit lamang na kapital pero naghahanap ng malaking potensyal, ay si XRP po ay isa sa mga crypto na dapat po nating bantayan. Habang si Bitcoin po ay mainam para sa long-term stability at institutional trust, si XRP naman po ay pwedeng magbigay ng high reward opportunity kung sakaling matupad ang $1,000 prediction. Lalo na sa mga baguhan na gustong magsimula sa maliit na halaga at may tsansa silang bumili ngayon habang mababa pa sa XRP. Ngunit dapat din natin tandaan na mataas po ang risk sa ganitong uri ng investment. Kaya mahalaga pong mag-research, magbasa at huwag pong basta-basta sumunod sa hype. At bilang panghuli, sa tingin ko ay may logic ang sinabi ni Zena. Hindi man ito garantisado ay may posibilidad. Hindi rin natin masasabi na siguradong aabot sa XRP sa $1,000. Pero kung mangyayari ito ay maraming Pinoy investors ang posibleng makinabang. Pero dapat din nating tandaan na ang crypto market ay hindi po patas. May mga project na biglang sisikat at may mga biglang mawawala. Ang mahalaga po ay maging handa tayo. Hindi lamang tayo umaasa sa prediction kundi umaksyon base sa tamang impormasyon at edukasyon.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.